Mag-update po naman tayo sa bagong bagyo at magiging epekto nito sa lagay ng panahon ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Makakasama natin si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Miss Mel. Mga kapuso, tama po yan sa gitna po ng pagiging abala natin sa papalapit na Pasko, maging handa rin sa bagong nabuong bagyo, ang Bagyong Kirubina. Nakataas ngayon ang signal number 1 dyan po yan sa Davao Oriental, kung saan mararanasan yung malakas sa bugso ng hangin na may kasama rin po mga pag-ulan. Huling nakita ang sentro ng Bagyong Kirubina sa layong 245 kilometers, yan po sa silangan ng General Santos City. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 45 kilometers per hour. At yung pagbugso po niyan, nasa 55 kilometers per hour. Mabagal po itong kumikilos pa south-southwest. At ayon po sa forecast track po ng Pag-asa, kikilos itong Bagyong Kirubin, yan po ay pa-east-northeast o yan po ay papalayo dito sa bahagi ng Davao Region. Saka po ito gagalaw ng pahilaga o di kaya naman ipaangat. Posibleng humina rin po ito bilang isang low pressure area, pero tatawirin yan itong bahagi po ng Mindanao hanggang sa makarating sa bahagi po ng Palawan simula bukas ng hapon hanggang sa darating na linggo. So ilang araw po yan. Pwede pang magkaroon ng pagbabago sa mga susunod na oras o araw. Kaya po patuloy po nating tututukan kung masusustain pa po niya yung pagiging bagyo o di kaya naman tuloy-tuloy na po ang paghina sa mga susunod na araw. Bukod naman sa traveling extension po nitong Bagyong Kirubina, dalawang weather systems pa ang makakaapekto at magpapaulan dito sa ating bansa. Yan po yung shear line, ito po yan, at ganun din itong northeast monsoon o yung hanging amihan. Mga kapuso, yung shear line ay nabubuo po yan sa pagsasalubong nitong malamig na hanging amihan at ganun din yung mainit at maalinsangang hangin galing po sa Pacific Ocean. Yan po yung tinatawag naman natin na easterlies at kapag po nagsalubong yung malamig at yung mainit na hangin, nabubuo itong shear line. Dala-dala po nito yung mga makakapal na ulap na magdudulot ng mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa, may malalakas na ulan dyan po yan sa Quezon kasama na ang Pulilio Island, Bicol Region, Eastern Visayas, ganun din sa Agusan Provinces at pati na rin sa iba pang bahagi ng Davao Region. May heavy to intense rains naman dyan po yan sa may Surigao del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Sur at pati na rin sa Davao Oriental. Halos ganyan din po ang ipinapakita ng datos ng Metra Weather kung saan malaking bahagi po ng Visayas at ganun din ng Mindanao ang makakaranas po ng mga pag-ulan lalong-lalo na bandang hapon. Yung nakikita po ninyo, nagkukulay orange, meron din po mga nagkukulay pula. Ibig sabihin po niyan ay yung heavy to intense rains o yung mga matitinding buhos ng ulan. Kaya doble ingat po lalo na kung ilang araw na po kayong inuulan, posible pong malambot na ang lupa. At ganun din, doble ingat din sa mga kapuso natin malapit po dyan sa Bulkang Kanlaon. At dito naman po sa bahagi ng Luzon, meron po mga kalat-kalat na pag-ulan. Dito po yan sa Cagayan Valley, kasama po dyan ng Isabela. Ilang bahagi rin po ng Cordillera, Central Luzon. Ganon din dito sa may Mimaropa, Quezon Province, at pati na rin sa Bicol Region. Meron din po tayo nakikita na mga malalakas sa pag-ulan, kaya doble ingat din para po sa mga residente. Hindi rin inaalis ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila bukas, gaya po ng naranasan kaninang hapon sa ilang lungsod. Kaya po huwag kalimutan magdala ng payong kung may lakad bukas. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon.